Hey guys, what's up? Magandang araw sa inyo mga kakuryente. Welcome to my YouTube channel. Tingnan nyo to guys. Gusto nyo ba ma-adjust ang bilis ng ikot ng isang DC electric fan na naaayon sa gusto nating bilis? At di lang yan guys, para makatipid rin tayo sa kuryente dahil makokontrol natin yung lakas ng konsumo niya o tinatawag na wattage. Kaya samahan nyo ako guys sa pag-repair at pag-modified ng DC electric fan. Tara na guys, let's go! Ito nga pala guys ang mga kailangan nating parts para sa pag-modified ng DC electric fan. Available ito sa online store. Search nyo lang guys. DC motor na ang model number niya ay RS755-3380. At meron din yung kasama na yung kanyang 5 ampere 12 volts DC motor speed controller DC fan motor module. Ang input range niya guys ay 4.5 volts, 35 volts. Adjustable speed regulator. So unpack natin to guys. Ayan, dalawa yung na-order natin. Ayan, pasiguro tayo. In case magkaroon ng problem yung isa meron. Ayan, open natin tong isa. Ayan, check natin yung laman niya kung okay. Ayan, mukhang kumpleto naman siya kasama yung kanyang mga konting accessories. Ayan guys, check natin. Mukhang okay naman siya. So mukhang okay naman yung pagkagawa nito guys. Ayan, may label sa likod kung saan pwedeng ilagay yung polarity niya. Okay. Okay naman din yung isang order. Okay. So, mukhang okay din naman siya. Subukan natin. At silipin natin yung ito yung electric fan na i-modified natin. DC electric fan. Ayan. Ace DC electric fan unit. Bali guys, meron siyang 1, 2, 3 speed selector. So yun ang i-modify natin kasi hindi siya masyadong effective. Kunti lang yung difference niya kapag sineselect siya. So try natin testingin itong DC motor na binili natin. Ayan. Subukan natin ng isang adapter. Try natin sa 9 volts kung pwede. But yung switching adapter natin hindi naman siya 100% accurate. So naglalampas siya ng 9 volts. Almost 11 volts. Okay. Bumalaw siya. Ayan guys. Working naman so far. And then subukan natin sa controller. So, kailangan natin testingin guys yung polarity ng adapter natin kasi baka tayo magkamali, magka-problem yung regulator. So, para sure lang guys na tama yung polarity natin pag-connect dun sa speed controller ng motor. Make sure na unplug guys.
Ayan, dikitan natin siya para makita natin kung gaano kabilis. Ayan, biikot siya guys. Ayan. Yun, okay naman yung controller. Meron siyang light indicator para makita natin na gumagana siya. And then, ayun, okay naman siya. Okay. Plug na natin ito at subukan na natin mag-modify. Ayan guys, kalas muna tayo nito. Una natin gagawin ay ipapalitan natin yung DC motor niya. Kasi hindi na maayos yung dating DC motor niya. Ayan guys, medyo magkamukha sila. Pero may konting diferensya lang doon sa dulo. Pero yung size niya mukhang pareho. Eto guys, ayan, nasukat natin na maayos. So pareho yung katawan niya. Siguro kakasya rin ito dun sa paglalagyan. Pareho yung kanyang mga screws. Pati sa likod, ayan. Sa kanyang rotating area. So try natin ikabit. Ayan guys, testingin natin siya sa 12 volts na switching adapter. Bale, meron tayong adapter na 12 volts and 1.5 ampere. Subukan natin. Ayan. Ayan. Then, gumagana pa niya yung kanyang mga selector na 1, 2, 3. Ayan, umikot siya guys. Yung 1, ayan, sobrang bilis na niya yung 1. Bali, konting diferensya lang yung 2 and 3. Kaya ang lakas ng konsumo ng selector na yan. So, kailangan natin ng palitan. Ayan, nabaklas na natin yung katawan niya. So, dito natin ilalagay yung
speed controller. Ayan guys, natanggalan natin yung kanyang mini speed controller na gumagamit lang siya ng dalawang malaking diode. Kailangan nating hanapan kung saan natin ilalagay ang speed controller. Siguro kailangan nating magbutas ng plastic. Eto, try natin dito. Ayan. Ayan guys, at fit na siya. So, pwede na natin ilagay. Yun. Konting higpit lang, okay na siguro ito. Yun, sakto siya. Ayan, ilagay na natin yung kanyang pampahigpit, washer, and then yung kanyang screw. Ayan. Napakadali lang guys kasi may kasama siyang accessories. So madali siyang maikabit. Buti na lang mayroong space sa loob na pwedeng mailagay. Ayan. Higpitan natin guys. Ayan. Then ilagay natin yung kanyang ano ba tawag dyan? Yung pang hawakan sa kanya. Mukhang okay na. Connect na natin. Ayan, connect na natin. Yung kanyang DC motor. Ito yung power source connection, okay? Lagyan natin ng tape.
Ayan, testingin muna natin guys bago natin kabit kung okay siya. Ayan. So, success naman siya. Umikot, humihina at bumibilis yung kanyang ikot. Ayan, okay siya guys. Okay. Ayan guys, naikabit na natin. Testingin natin siya uli para siguradong wala siya naging problem. Ayun. Okay naman. Kabit na natin siya lahat. Ayan guys, at natapos na natin i-assemble uli yung electric fan and working good naman siya. Ayan. Ayan. Ang lakas ng hangin niya kahit ilang watts pa lang. Siguro yan ay 10 watts to 15 pag nasa 12 o'clock siya. So yung sagad niya is 30 watts, 25 to 30 watts. But in 50 or 10, 8 watts, okay na siya, malakas na. So ayan. Ayan, silipin natin yung usage niya sa watts. Ayan. Nakaset yung ating power meter sa watts. So nasa 3.7 or to 4 watts lang siya. But nasa 10 o'clock yung kanyang selector. Ayan. Ayan. Nasa 2 lang, pinakamababa niya, di ba? Ayan. Maraming salamat sa inyo guys sa panonood ninyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, at yung bell icon para sa notification. Maraming salamat ulit guys. Thank you.